So, ganyan ang itsura ng DBase. Ano to? First time nyo lang na-meet tong DBase na to, no? Na? So, ang gagawin natin dyan is i-create natin yung ating database structure. So, paano gumawa ng database structure? So, kung nakasubscribe kayo, meron ng lecture doon. Pero, gawin natin in actual, no? So, eto, nandito ako ngayon sa loob ng DBase mismo. Na-execute ko yung DBase 3 Plus. So, ang screen nyo is nothing but blank black screen. Meron lang kayong command line sa baba. Ito, nakikita niyo yung command line natin. Mic test. Yun, no? Meron siyang command line diyan. Tapos ayun yung prompt, nagbi-blink. Okay? May dot tapos may nagbi-blink. Ang question diyan, paano ka e-exit sa ano? Saan yun? Sa DBase. So, ang command lang para mag-quit. Oh. So, nung nag-quit ako, saan ako bumalik? Sa DOSBox. Para i-execute ko ulit, DBase. Enter. Yan. Ito yung screen, no, ng DBase 3 Plus. Pag nag-enter ako dyan, pupunta ako sa assist window. Ito yung assist window. Pag in-escape ko yan, pupunta ako sa command line window. So, dalawa yon, no? Paano ko babalik sa assist? Tatype ko lang sa aking prompt is assist. Pwede kong i-navigate yung mga menu sa taas by ano, by pressing the left, right, up, down arrow key. Okay? Huwag niyo pong tangkaing gamit ng mouse because hindi ubra sa mouse yan. Puro keyboard tayo ngayon. Okay? Pero, dito tayo magwo-work sa ating command prompt. Yan. Para medyo excited. So, from command line, so, ang nakikita nyo doon sa baba, ito, yan yung tinatawag na status bar. Ito, no? So, sa status bar, may apat na hati yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? So, hinati sa ilan? Sa 6, hindi sa apat, no? So, yung unang hati niyan is, sinasabi niya kung nasang window ka. Pangalawa is, kung nasang drive ka. Currently, nasa drive C ako. Etong pangatlo is, kung meron kang naka-open na database. Okay? Pang-apat is, yung status ng database. Pang-lima is, yung status ng keyboard mo. Kung naka-insert o hindi, para sa editing. At yung pang-anim is, status din ng keyboard mo kung naka-press yung numlock. Naka-num yan kasi naka-press yung numlock ko. Pag pinress ko yung numlock ko, mawawala siya. So, hindi ako naka-numlock. So, yung dalawang dulo dyan is the status ng keyboard mo. Bakit meron yan? No? Kasi sa editing, magagamit niyo yan. Okay? So, question so far? People of the Philippines? Yes. An Depende yan. No? Pag nag edit ka ng program, pwede ka naka-numlock, pwedeng hindi. Okay? So, walang effect yan. Na, pag nag edit ka ng program, dun yan lang magkakaroon ng effect. Pero sa execution ng program, wala. Okay? So, tignan niyo isa. Blanco to, di ba? Ipe-press ko yung insert. Oh, di ba? May nakalagay na INS. So, sa editing siya. No? Alam niyo ba kung para sa yung INS o yung insert? Di ba? Nagtatype kay Microsoft Word.
Tapos magsisingit ka ng, kanyari, nagtatype ako. Ayan. Ayan. Okay. Dinala ko yung cursor ko dito. Sige, ayusin natin. Kanyari, the quick brown. Brown fox. Ayan. So, mag-insert ako ng isang word between quick and brown. Kunyari, ilalagay ko, insert. So, ano nangyari dun sa brown? Umusog, no? Ngayon, kasi ang status ng keyboard ko, naka-insert. Pag turn off ko yung insert, naka-close yung insert, tapos mag-i-insert ako ng another word sa pagitan ng quick tsaka brown, tatype natin insert. Ano nangyari kay brown? Na-overwrite. Okay? Nagets? Yan ang function ng insert sa keyboard. Kung gusto niyo, yes, question. So, kung gusto niyo i-overwrite, okay, tanggalin yung insert. Pero kung gusto niyo i-insert lang, wag i-overwrite, mag-move yung ano, yung ibang word. So, i-press niyo yung insert. Okay na? Okay. Question? So far, wala. Hello? May tanong po ba? Wala naman. Yes? Any question? Dairo? Dairo? Yung alin? Pwede yan. Oh. Pag, pag ita-turn up niyo yung status bar, ang command natin, ito yung first command nyo, no? Set stat. Wait lang nasaan ako? Okay, so, para ma-close ko yun, ang command is set stat off. Ibig sabihin nun, set status bar off. Command number 1. Pag in-enter ko yan, nawala na yung status bar ko. Ano natira sa screen ko? Nakikita niyo pa ako may natira sa screen? Meron. Ayun o, yung prompt. Nagbi-blink. Na? So, paano natin ibabalik? Set stat on. Okay? Okay na? Familiar na kayo? Set stat. Oo, kita yan. Pero pag in-off ko yan, set stat off, nawala na siya. Tapos may numlock tsaka insert dun sa ibabaw ng screen. Ito na kita yung numlock tsaka insert. Okay? Question? So far, wala. No. Any question? Wala pa naman. Next. Bago tayo mag-proceed, meron ba kayong tanong? Bago mag-proceed, may tanong ba? Hello? Mike? Wala naman. Okay, so proceed tayo. Paano natin, andiyan ba si Ablog? Andiyan ka pa, Ablog? Tinulugan na tayo. Ayun. I-on ko muna yung status bar para ma-appreciate nyo yung ano, yung gagawin natin. So, i-construct na natin yung database natin. Nung sa lecture, natandaan, di ba nag-lecture tayo, tapos nag-create tayo ng database structure, yung data requirements, tapos pinorma na natin, di ba? Di ba, Miss Ablog? So, ang question dyan, paano natin gagawin yung database structure file or yung .dbev file using dbase 3+. Ang command is create. Okay? Plus yung pangalan ng database mo. Doon sa lecture natin, ilang database meron tayo?
Dalawa, no? Anong pangalan ng isa? Profile at yung isa ay Misablog. Grades, tama? Tama. S-grade tsaka profile. So, create muna natin yung profile. So, create plus yung pangalan ng database. Sabihin natin profile. Ayun. Okay. Pag in-enter ko yan, ito na yung structure. Andyan yung field name, field type, with, tsaka yung decimal. No? Diyan nyo ngayon ilalagay yung data requirements ng profile. Yung kinonstruct natin during our meeting. Okay? Di ba pinapicturean ko sa yon, Miss Hana? So, paano itatype to? Wala lang, itype nyo lang no? Using your keyboard. So, ano yung unang field name? Studno? Studno ba? Studno. So, para pumunta kayo doon sa type, i-enter nyo lang. So, ano siya? Character. So, kung character yung nakalagay dyan, enter nyo na lang. Ilang width tayo? 15. No? So, i-type nyo yung 15, tapos enter. Ano nangyari? No? Hindi siya pumunta dun sa decimal nung in-enter ko. Bumaba na lang siya. Bakit? Kasi, studno is a character type at hindi siya nag implement ng decimal. Walang decimal sa character. Okay? So, next. Ano pa? L-name o last name? Last name ba ginamit ko? O sige, last L-name, no? So, sige. Last name. Para masaya, surname. Okay. Kaya, sige. Sige, surname tayo. Ayan. Enter. Character siya, tapos 15 din yan. Tapos, F-name. Character din yan, another 15. Ano yung isa? MI, no? Character, ilang width nun? 2. Okay, enter. So, field number 5. Where is the picture? B-day. O kaya, contact number muna. May contact number ba tayo? Cont no. Cont no tayo. Character. Ilan ilagay natin doon? 12? 11? Ha? 15. O, sige. Next. Email. Character yan. Ilan ilagay natin? 25. Tapos, address. ADDR. Ilan nilagay ko? 50? 50. Tapos, what's next? Birthday, no? B-day. That is date, no? So, dito, pagdating dun sa type, hindi siya character. Ano siya? Date siya, di ba? So, ipe-press na lang letter D. Yon para maging date. So, napansin niya, pumunta agad sa field name number 9, no? Kasi yung date, matic yan, 8. Para sa MM, DD, tsaka YYYY. Month, day, and year. So, birthday. So, next is, ilagyan mo natin ang age. Yes, may age tayo, no? So, age, numeric yan. So, ipepress ko lang is letter N. Pag character, C. Pag date, D. Pag numeric, N. So, pag pinress ko yung N, hihingi siya ng width. Ilan ang width? 3, no? Okay. Enter. Siyempre, hihingi ng decimal yan. Kasi numeric yan. Meron ba? Siyempre, wala. Kasi, there's no such thing as decimal sa entry ng age. So, i-enter ko lang yan. Huwag nyo na lagyan ng 0, no? Enter nyo lang. Ayun. Field name number 10. Meron pa ba? Wala na. Wala na, no? Wala na. So, pwede akong magpabalik-balik dyan. Pe-press ko lang yung arrow key. Up, down, left, right.
na papabalik-balik ako. Kung meron kayong gustong palitan, kunyari meron kayong gustong isingit, no? So kung gusto niyo magsingit, let's say dito magsisingit ako. O kunyari MI, hindi pala MI, MX pala, no? MX. So pwede 'yon. Okay? So ngayon, ang question is paano ko i-save to? Paano natin i-save? Dalawang way, no? I-press niyo yung control tsaka W. Sabay 'yon using your keyboard. Control W. O kaya control end. Do sa keyboard niya meron dong 'di ba end, home, page up, page down, insert, delete. Nakikita niyo 'yan? So kung meron end yung keyboard nyo, di control end, masisave yan. Or control W. Hindi control S ha. Hindi yan Microsoft Word, no? So, pwedeng control W or control end. Okay? Nagets? Paano mag-save? Control W or control end. So, save ko, no? So, I will be using control W. So, control W. Ayun. Pag nag-control W ako, may lumabas on, press enter to confirm. So, ipe-press ko lang yung enter. At may question doon, input data records. Now, huwag yun lagyan muna, no? Kasi gagawa tayo ng program na maglalagay ng entry dyan sa ating database. So, ipe-press ko lang N for no. Okay, so bumalik ako saan? Bumalik ako sa command line. Pero tignan yung status bar ko. Meron ako status bar, ayun no, command line. Nasa drive C ako. Tama? Nagkaroon na ako ng profile doon. Kasi ang active database ko is yung profile DBF. May laman ba? Wala. So, ang active database ko is yung profile ko. Profile.dbf natin. Okay? So, paano ko i-close yung active database? Wala lang. Kukumand lang ako ng close. Close all. O, di ba? O, pang ilang command na to? 4 na ito, no? So, nung nag-close all ako, nawala yung aking active database. CLS tayo, no? Ay, clear. Yung clear, wala lang, para lang maklear yung screen. So, wala na akong active database. Na-save ba yung database na ginawa ko? So, pag nag, malalaman niyo yan kung na-save yan. No? Pag nag-dir ako, di ba nag-control W tayo? So, pag nag-dir ako, that is directory. Pag in-enter ko yan, ayun, nakita niya, nagkaroon ako ng profile.dbf. Ito, oh. So, nakasave. Okay? Saan nakasave yan? Masisave yun. Once na nag-control W ka. Saang folder masisave yan? Doon sa folder kung nasaan yung DBase nyo. Nandoon yan. Kaya kung let's say, mag-quit muna ako sa DBase. Quit. So, pang ilang command na to? Ewan, no? I-reviewin nyo na lang. Nire-record ko. So, pag in-enter ko yan, so, naka-quit ako. Nasaan ako? Nasa DOS box. Pag nag-directory ako, sa DOS box, lalabas dyan yung laman ng folder ko. Ayun. May nakita ka bang profile DBF? Ayun, no? So, nakasave siya. Doon sa loob ng folder nyo. Okay? So, let's go back again, no? Execute ulit natin yung dbase. Anong command? To execute the dbase. Hello, Mike Test. Anong create? Nasa DOS box ako eh. Dbase. Dbase lang. Dbase lang, no? Pagbilang puto. Okay. Okay na. So, nasa dbase na ulit ako. Pupunta ako sa command prompt. Ipe-press ko lang exit. Escape. Ayun na ulit. Okay. Ngayon,
Gusto kong i-edit. Kunyari, mag-edit ako ng database. Yung anong pangalan ng database natin? Pag nakalimutan nyo, directory nyo lang, no? Pag nakalimutan nyo, directory nyo lang. Ayun, no? Profile.dbf. Gusto kong i-edit yung laman. Ay, yung laman, yung structure. So, paano ko siya i-edit? Una, dapat naka-active yung profile DBF nyo. So, paano ko siya i-activate? Ang command lang is use plus yung pangalan ng database, which is profile. Okay? Pag in-enter ko yan, mapapansin nyo, nagkaroon ulit ako. Nakita niya? Lumabas ulit yung pangalan ng profile dun sa aking status bar. Okay? So, paano natin i-edit yung structure? So, ang command dyan to edit the structure is modi stru or modify structure. Pwede nyo i-type ng buo, modify structure. O kaya, pwedeng yung first 4 letter lang, modi stru. Pag in-enter ko yan, ayun na yung structure natin. Pwede nyo na ngayon palitan. Kagaya nito, kunyari wrong spelling, hindi MX. Dapat yan MI para sa middle initial. Let's say, mag-i-insert ako ng isa pang field. Banda rito, sa pagitan ng email at saka ng address, no? So, anong gagawin ko ngayon dyan? So, para mag-insert, pupunta ka dun sa ko ba i-insert? Sa pagitan ng email tsaka address. So, dadaling ko yung cursor ko sa address. Tapos, paano ako mag-insert? Control N. Control N. Pag nakalimutan nyo, tignan nyo lang ito nandito sa ibabaw. Ayun o. Insert field. So, ang command, Control N. Okay? Exit save, Control End. Okay? Ano pa? Insert field, Control N. So, anong gagamitin ko? Control N. So, ipipress ko yung Control at ipipress ko yung letter N. Ayun. So, na-insert na yan. No? Sa ibabaw siya nag-i-insert. Sabihin natin, wala lang. Ayan, wala lang. Character siya. Character 6. Tapos, isi-save ko siya. Again, paano mag-save? Control W. Control W, tapos enter. So, nabago ba? So, tignan natin kung nabago, no? So, ang gagawin ko ngayon, hindi ako magmo-modify ng structure. Magdi-display lang ako ng structure. Ang command, display structure. DISP is true. Ayun. So, nadagdagan ako ng wala lang. At napalitan yung MX ng MI. Okay? Nuggets? Question? Yes. So, paano ko ngayon naalisin yung wala lang, no? So, again, kailangan, hindi. Ang clear is yung screen ang makiklear. Eh, yung structure ang babaguhin mo, eh. Tatanggalin ko yung wala lang. So, meaning, i-edit ko ulit yung structure. So, anong command ulit? Modify, modistru, or modify structure. Pag in-enter ko yan, lalabas yung structure. Gusto kong i-delete itong wala lang. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa kung ano yung gusto kong i-delete. So, sa case natin, that is wala lang. And then, I will be pressing Control Y o Control U. Ito, Control U para ma-delete yung field na wala lang, no? So, Control U. Ayun. So, na-delete na siya. So, take note that any changes na gagawin nyo sa structure, kailangan nyo mag-save. Okay? So, again, paano mag-save? Control W. So, press Enter to confirm. Enter. So, nakasave na siya.
Question. May nagtatanong kanina. Pag del lang ang pinindot mo, ang mawawala doon yung field name. Hindi yung buong entry ng field. So, dapat, kung, oh, may iwan sa, may iwan yon. So, kung didelete mo yung buong field, console U. Kung didelete mo yung field name lang, gusto mong palitan, i-press mo lang yung delete. Pero dapat mag-entry ka ng bago. Okay? So, paano ko i-deactivate yung profile DBF ko? Ang kanina, di ba, close. Close all. Ice. Close all. Close all. Wala na. Clear. So, yung clear, kasi kahit ano i-type ko dyan, pwede, no? Miski maling command. Kaso nga lang, madumi yung screen nyo. Kung gusto nyo malinis yung screen, mag-clear kayo. Ano yung clear? Oo, para ma-clear yung screen. Okay? Question? Wala, no? So, yung clear is the number 2 shampoo. Kasi sabi sa commercial, anong number 1 shampoo? Ah, so, i-create natin yung second database natin. So, meron na tayong isa, no? The profile DBF. So, yung second database natin. So, paano ulit? Create plus yung name ng database. So, this time, ang pangalan ng database natin is grades. O, sige, grades na lang, no? Ayun. So, ano yung mga entry natin dito? Studno. Studno ba nilagay ko doon sa kanina? Okay, so dapat pareho yan, ha? Dapat pareho. Bakit? Kasi siya yung ating primary key, no? Primary key para magkaroon ng relationship yung dalawang database mo. So, studno, character, tapos 15. Okay. So, unang field, subject code, S code. That's character. Ilan nilagay natin? 7. And S description, another character. Ilan nilagay natin? 30, 50. Ano pa? Units, numeric, ilan? 1. Okay. Next to units is yung school year, no? SY, that's character, 9. Then, SEM, character siya. Ilan nilagay ko? 3. Tapos, final grade na ba or instructor? So, instructor, INSTR, so, character 25, at F grade. Numeric, tama o character? Numeric tayo. Numeric, o sige, numeric. Paano kayo ilalagay yung drop? Tsaka yung, di ba may drop kayo, tsaka deferred? Paano yon? O sige, wag muna natin problemahin yun. No? For the meantime, gawin muna natin numeric. Yan. Ilang, 3. Ilang decimal? 2. Kasi, ang grades na is 1.75. So, 3 digit, no? With decimal, doon sa dalawang digit. From the right. Okay? Kaya 2 yun. Wait. So, 1, 2, 3.
Okay. Next. Meron pa rito, field number 9. Lana, no? Lana. So, panik ako ron. Arrow key lang ginagamit ko, ah. Hindi ako nagmamouse, ah. So, paano natin isi-save to? Paano natin isi-save? Control W. Enter. Input data? No. So, ang active ko is yung grades. Ayun, ah. Tama. So, paano ko nga i-active yung profile? So, mag-use lang ako. Use profile. So, naging active ko profile. Ito. Gusto kong i-close lahat. Di-close all. Clear ako na yung screen. Nag-save ba? So, try nating i-directory. Ayun. So, napansin niya, meron na tayong dalawang DBF file, no? Isang grades at isang profile. Okay? Wala silang laman pareho. Question so far? Any question? Hello? None. Walang question, ha? Okay, so, nakagawa na tayo ng ating database. May storage na tayo. Ang gagawin natin ngayon yung laman. Paano natin lalagyan ng laman yung ating database? Nagets? Hello? So, paano nga ba natin lalagyan ng laman yung ating database? Supposed to be, pag gagawa kayo ng program, is ile-layout nyo muna yung screen. Yung nai-imagine yung itsura ng screen. Okay? Supposed to be, ganon, no? Huwag nyong idiretso sa program kasi mahirapan kayo. May mga numbering yun eh. So, ile-layout nyo muna yung screen. Paano nyo ile-layout? Ito, drawing nyo. Saan ba ang lugar ng screen mapupunta yung student number? Nasaan? Saang part ng screen? Yung last name, saang part ng screen? Yung first name, saang part ng screen? So on and so forth. At yung screen natin, meron dalawa yan. May dalawang component yan. Ano? Yung label, no? Para malaman kung anong entry at yung field. Saang field name masisave yung label. Okay? Nasundan nyo? So, nasundan nyo. So, ang unang gagawin natin is i-layout muna natin yung screen. So, gagawa na tayo ng first program natin, which is the data entry. So, ang first part ng programming is layout mo yung screen mo. No? So, ang question dyan is, paano tayo mag-create ng program? Take note, wala pa akong active database. So, paano tayo mag-create ng program? Close ko na aking status bar. Paano i-close yung status bar? Again, hello mic test. Set, stat off. Huwag nilalagyan ng bar. No? Set, stat off. Enter. So, paano ako mag-create ng program? So, kung gagawa tayo ng database, ang command is create plus yung database name. So, pag mag-create ka ng program, ang command is hindi na create, no? Modify yon, no? Modify command or modicom. Modify command or modicom. Plus yung pangalan ng program na gagawin mo. So, let's say, gagawa tayo ng data entry program for profile, DBF. So, paano natin gagawin yan? Anong maganda ipangalan dun sa program? Anong magandang file name? So, sabihin natin, modicom uh, profile or modicom new profile.
Pwede yan. O kaya, modify command npro. So, ibig sabihin, itong program na to, ang function itong program nito is mag-enter ng bagong profile doon sa profile DBF. Kaya nilagyan ka ng npro. So, it's up to you kung paano nyo pangalanan yung files nyo. No? So, sa akin, ganyan na lang, npro. So, pag in-enter ko yan, ano na screen ko? Iba na, no? Hindi na siya yung screen ng creation ng database. No? Nasa edit screen na tayo. So, dyan natin ngayon i-code yung ating program. Okay? So, paano natin i-code yung program dyan? So, maglagay tayo ng set. Gusto ko munang gumawa ng box. So, ang screen nyo is limited lang sa dimension which is 24 by 80. Yun lang ang limitation ng screen na ng DBase. 24 rows at 80 columns. Okay? Nuggets. Ilang row? 24. At 80 columns. So, hindi kayo pwede lumagpas doon, no? Hindi kayo pwedeng lumagpas doon. So, let's say gagawa ako ng box. Anong coordinate ng box ko? Upper right corner at lower left corner, magpro-project siya ng box. Pero, limited ako sa 24 rows at 80 column. So, una, i-define nyo muna yung upper right corner ng box. So, anong row at anong column? Yung upper right corner. Sabihin natin, nasa row 1. So, at row 1, column 1. That's the upper right corner. At row 1, column 1. Yung first number, ito is para sa row. Yung second number, ito para sa column. Ng upper right corner. Ay, nawala. Ayun, no? Hanggang saan? So, lalagay ko lang 2. Lower, ay mali, upper left pala to, sorry. Lower left corner. So, anong row? Kunyari, ang pinaka lower left corner ng box ko is nasa row 23. Anong column? Sabihin natin column 79. So, ganyan lang muna. So, anong ginagawa nitong line na to? Nagpo-project siya ng box, no? From coordinate 1, 1 up to screen coordinate 2379. Yung 1, 1 na yon is the upper left corner. Ito naman is the upper right corner. So, yun na. Paano nyo makikita ang gagana yan? So, ang gagawin ko muna is dapat isi-save ko yan. So, paano ko isi-save yan? Anong command? Pag save, Control W. Ayun, nakasave na siya. Nakasave ba talaga? So, try natin i-directory. Wala. Tama. Kung sa DBase ka magdi-directory, ang dinidisplay lang ni database is yung .dbf. Pero kung gusto mong i-display pati yung PRG, ang gagawin mo lang, dir *.prg. Pag in-enter ko yan, andoon. Meron akong npro. Ayun o. Okay? So, clear tanning screen. O, paano ko ngayon i-execute yung program? Nag-create ako ng program eh. Ang pangalan, npro. Paano ko i-execute yan? Do npro. Pag in-enter ko yan, meron akong box. Itong gusto ko mangyari sa box ko. Kaso ang problem ko, naputo lang box ko. Hindi ko nakita yung buong box. No? Ulitin ko. Oh. Napuputol. Tama? Kasi kulang pa yung program natin. So, paano ko i-edit ngayon itong npro? Hindi mo this true.
Modicom, again. Plus yung pangalan ng PRG, which is NPRO. Okay. So, para malinis yung screen, tignan nyo, hindi ako naka-insert. Pag in-enter ko, hindi siya sumasama. Ipe-press ko yung insert, pag in-enter ko, sumusunod siya. Ngayon na, nakita nyo to. Ipe-press ko yung insert ko, nawala. Babalik yung insert nandoon. Okay? So, yun. So, mag-i-insert ako sa ibabaw ng, ng ibang command. Kunyari, set stat off. Itong set stat off, para ma-set natin yung status bar. Kasi minsan naka-on yung status bar eh. So, pag in-execute ko tong program na to, ang una niyang gagawin is, isi-set niya yung status bar into off. Ko-close niya yung status bar. Okay? Ano pa? Set talk off. Try natin yung dalawa. Sisave ko ngayon. Console W. Tapos, iraran ko. Do and pro. Oh. Ano nangyari? Makyat pa rin. No? Naputol pa rin siya. Pero, nawala dito yung, kanina nakita niyo yung do and pro dito, di ba? Yung last executed command. Bakit nawala yan? Kasi, naglagay ako ng set talk off. So, hindi nyo dinidisplay yung huling command. No? Kaya, iyon. Nawala yun doon. Ano pa? So, try nating liitan. 22. Liitan ko yung box ko, no? So, 22. Control W. I-run natin. Ayun. So, buo na siya. Gets? Ibig sabihin, ito yung ating upper right corner, which is 1, 1. At ito yung ating, sorry, upper left corner, which is 1, 1. At ito yung ating lower right corner, which is 23 by 78. 78 ba to? Okay. As the 23 by 79. Ibig sabihin, at row 23 colon 79. Ito naman, row 1 colon 1. Kaya ganyan kalaki yan. No? Ito yon. At row 20, pwede kong liitan si box. No? Gawin ko lang 78 yan. Pag sinave ko ulit, nirun ko, ayun na. Lumiit siya. Paano kung gusto kong maglagay ng line sa third row? Line sa third row hanggang doon sa dulo. No? Ang line ko nasa third row, colon 2, hanggang doon sa third row ulit, colon 78 or 77. Gusto ko maglagay ng line dyan. So, paano gagawin natin? Line lang. So, ibig sabihin, magkikreate ako ng another box instruction. So, gusto ko yung aking box instruction at row 3. Anong colon? Colon 1 to row 3, colon 78. So, pansinin nyo itong command na to. Pinagpantay ko yung row 3 dito, dito row 3 dito. Ibig sabihin niya, gusto kong mag-project ng line. No? Kasi ang box, pag pinantay mo yung colon, ay yung row, nagiging line. Pag pinantay mo yung colon, nagiging line din siya. Patayo nga lang. Ito naman, pahiga. Kasi the same row sila eh. Magkaiba lang ng colon. Yung isa nasa 1, yung isa nasa 78. Kaya pag in-enter ko yan at sinave ko yan, in-execute ko yan, so meron akong line sa ibabaw. Ang problem,
nabura yung malaking box. Tama, sinagasaan niya. Bakit? Kasi may naka-occupy na sa colon 1. Kaya hindi mo na dapat gamitin yung colon 1. So, gagawin ko dyan para hindi ko yan ma-overlap. Sa colon 2 ako. The same true dito, no? May naka-occupy na sa colon 78. So, hindi ko na pwedeng gamitin yun. So, gagawin ko na lang tong 77. Inatras ko. Kaya pag sinave mo yan, at in-execute mo, pantay na siya. So, box pa lang yun. So, nag-create ako ng dalawang box. Yung isang malaking box, at ang isang box na kala mo linya. Pero in reality, that is a box. Okay? Question? None. So, lagyan ko ng argument. Yes, Bidia. Any question? So, lagyan natin ng argument, no? So, pwede mo kasing lagyan ng argument tong box. Kaya lalagyan ko ng DOUB. Ibig sabihin nun, double. So, ito, lagyan ko rin ng another argument. DOUB. Double. Pag sinave ko yan, Control W, execute natin, do and pro, at in-enter ko yan. So, ano nangyari sa box ko? Nagdoble na. Nagdoble siya. So, it's up to you no, kung paano nyo i-design yan. Pagalingan lang ng imagination yan. Okay. Question? So far, wala. No? So, that's for the box. Wala. Ganyan na lang kalakakapal yan. O kaya, pwede mo gawin tatlo. Magpo-project ka ng box sa double at another box sa loob ng double which is single. Kunyari, dito. Dito, maglalagay pa ako ng isang box, no? So, kung maglalagay ako ng isang box dyan, sa loob ng malaking box na to, siyempre, ang coordinate ko ay 2, 2. Tama? Hanggang ano? 21, 77. Hindi ko siya ido-double. So, kaso, tatamaan niya ito. Nasa 2, 2 eh. So, i-asterisk ko muna to. Ayan. Anong function ng asterisk? Ang function ng asterisk, before the line, no, is, ano yan, magsiserve lang yan as comment. Kasama siya sa program, pero hindi siya i-execute. Kaya in-asterisk ko muna. Para lang matest natin tong dalawang to. So, isa-save ko siya, Control W, i-run natin. Ayun, no. Ganun nag-iitsura ng box ko. Na? Nawala yung guhit ko rito. Kasi hindi niya in-execute eh. So, gawa kayo. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo gawin niya sa mga boxes nyo. So, tanggalin ko na to. At eto, ibalik ko. Isa-save ko. Lahat ng babaguhin nyo sa program nyo, dapat lagi nyo isa-save. So, ito na itsura ko. Okay? Any question? Non-super. Okay. Tignan nyo itong cursor ko. Diba, automatic lumalabas yung previous command. Ayun ah. Hindi, ipe-press nyo lang yung arrow up tsaka arrow down. Para hindi na kayo magta-type. Sa keyboard nyo, i-press yung control up, arrow up, arrow down. Yan. Pero pag nakalimutan nyo, di i-type nyo ulit. So, i-modify ulit natin. So, Modicom N Pro. Ayun. Next. Label. Lagyan natin ng label, no? So, paano maglagay ng label? So, at, laging may at, ha? Gusto ko maglagay ng label sa pagitan ng row 1 at saka row 3. So, di row 2. At starting colon ko is colon 2. So, pag label ang ilalagay nyo, ang structure ng command is at row colon, at row, comma, colon, say, hindi nyo pwedeng alisin yung say, no?
That's the command para makapaglagay ka ng label sa screen, say, tapos yung string. So, double quote, tapos kung anong gusto nyong sabihin. Sabihin natin dito is, uh, data entry, entry, dash, new student. Yun. Close. Okay na. Pag in-enter, ha? Alin? Kung pansinin nyo, ginamit ko yung 2 colon 2. So, may 2 rin siya. Tignan natin kung anong magiging itsura niyan. So, isa-save ko siya, Control W, at ira-run ko. Do and pro. Ayun, no? Na, nandun siya sa ibabaw. Dun siya lumabas. Bakit dun siya lumabas? Kasi, nagroto ako. At nagsimula ako sa colon 2. Ito naman, hindi tinamaan tong colon 2 na to kasi nasa row 3 yun. Nagets niya? Nasa row 3 yung colon 2 na yun eh. Ito nasa row 2. Yung colon 2 ng row 2. Hence senpai. Question. Pwede. Maraming technique kung paano nyo ilalagay sa gitna yan, no? Pwede nyo computein. Pwede nyo computein, no? Pwede nyo i-manipulate na lang dito sa row colon. Okay? So, paano natin ilalagay sa gitna? Ah, baguhin nyo yung colon. So, kung 2, let's say gawin kong 10. Control W. Do and pro. Ayun lang. Wala siya sa gitna. B10, no? So, manghuhula ka ngayon dyan. Pero, ganito gawin. Hindi, ganito gawin nyo, no? Wait lang. Turuan ka ng technique. 69, sobra na yon, no? So, magmula sa point na to, colon 2, hanggang colon 70, ano to? 77, 78. Hindi, sa loob lang, 76. 77 itong line mo eh. So, 76 yan. Tama, 77. So, 2 hanggang 77. Ganong kahaba? Ilan yun? Hello, mic test. So, 2 hanggang 77. So, di 77 minus 2, meron kang 71. So, meron kang 71 available spaces sa row 2. Tama. Salamat. Ngayon, ilan yung character na ilalagay mo? O, bilang mo yan. Sa data, 4. Space, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Space ulit, 11, 12, 13, 4, 5, 6. So, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 character ang ilalagay mo. Tama. Hindi ka sali yung quotation, hindi counted diyan. Hindi counted yung quotation. Sa 24 character ang ilalagay mo. Ilan yung available natin? 71. 71. O, divide mo yung 71. Patay ka. O, sabihin natin, ano na lang, 70. Divide mo sa dalawa, yung di 35. Ang gitna nun, 35. Tama. So, yung 24, divide mo sa dalawa, ilan? 12. So, 35 minus 12. 10, 20. So, 35 minus 12, 23. So, try natin kung tama yung computation natin. So, ginawa kong 23 colon. So, Control W,
O yan, di ba? Medyo gitna na, no? B10. B10. O di, 25 na lang. O yan. Control W. Ayun, gitna na siya. Okay? Data entry, new student. Okay na. Ngayon, ang gagawin nating program is based sa ating anong particular DBF? Profile o grade? Profile. So ile-layout mo dyan lahat ng data entry ng profile. Le-layout mo dyan lahat ng data entry ng profile. Okay? Yes. So, i-layout natin, ha? Uh, forma muna natin. No? So, hindi na ako pwedeng gumamit ng 3 kasi may line na yon. So, 4. Pwede ako sa 5. Pro 5, let's say, colon, sabihin natin ano, colon 3, 4, colon 3, say. So, anong isi-say ko? Student number. Bakit ko binuo? Kasi yan yung label natin. No? Huwag nyo ilagay sa label yung pangalan ng field. Tama? Tandaan nyo ha, huwag nyo ilagay sa label yung pangalan ng field. Huwag nyo ilagay dyan yung estudno. Kasi kung ikaw yung ano, kung hindi ikaw yung programmer, no? Ano ka lang, tagalagay ka lang ng data, hindi mo alam para saan yung studno. Kaya dapat buo. So, student number. Kailangan bang kapantay nung nasa taas? Hindi, no? Pero kung gusto niyo magandang itsura, pwede niyo ipantay. Student number. So, try muna natin to para may reference tayo. Do and pro. Ayun. Nandiyan ang student number. Sa harap niya, hihingi tayo ng entry for student number. Pero hindi muna natin gagawin yun. Kailangan nyo munang i-layout yung alin. Yung buong screen. I-layout nyo muna. No? Kaya yung first part ng PRG nyo, dapat layout lang. Second part, variable declaration. Third part, data entry. Hindi ka pwedeng magkaroon ng data entry kung wala kang variable declaration. Pero una, i-layout nyo muna. Para hindi kayo malito, no? Layout, variable, data entry. So, nasa layout pa lang tayo. So, at 5.3, lalagay ko doon yung student number. Sabihin natin at 5 o 7. 7.3, lalagay ko dyan yung, hingi ako dyan ng, unahin natin yung last name. So, buo din siya, no? Tapos, at, ano pa, gusto niyo sa tapat ng last name yung first name, pwede rin. Okay? So, the same row, magkaibang colon. The same row, magkaibang colon. So, magkaibang colon. So, paano? Anong colon ilalagay ko dyan? Kasi kung yung last name mo, nasa row 3, ay colon 3, ilang colon na kinain ng last name? So, kumain na siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. Siyam na yung colon. Plus 3, 11. Kasi sa 3 ka nagsimula eh. So, dapat ang bilang mo rito sa L, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh, may space ka, 12. Ilan yung with ng last name? 15. So, 12 plus 15, 27. Tama. Plus space, 28. So, this should be 29. Okay? So, diyan ko ilalagay sa 729 yung aking first name. Ganyan. First. Teka lang. First name. Nandyan sa 729. Eh, yung middle name o middle initial, katapat din ba? So, kasya pa. So, at 7.
So, paano nyo bibilangin? Nasa 29 yung F mo. Na? 29, 30 yung I. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, space 39, plus 15. Kasi yung first name mo, 54, 55, so 56, pwede ako, no? Kasya pa, kasi 80 yun eh. So, at 56, say, sabihin na lang natin, ano, M dot I dot. Yun. So, tignan natin itsura. Save natin, Control W. Execute natin, do and pro. Ayun. Okay? Last name, first name, middle initial, tapos student number. So, lagay natin sa next row. Sabihin natin at 8 or 9. Row 9, colon 3. Isesay natin yung address. Mahaba yan, so isang line lang yan. No? So, at let's say 10, 11. 11, colon 3. Isesay natin yung email, contact number. Ayan. So, the same line at 11, anong colon? Anong colon? Hello? Anong hindi? Wala pa nga, hindi na. Hindi. Anong colon? Anong 5? 39? Bilangin natin ha. Nasa 11 yung C. Na? Nasa 11 ang C eh. So, nasa 11 itong C eh. 11. Oh, bilangin nyo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Space. Ay, oo, sorry. Mali ako. So, sorry. Nalito. So, yung C mo nasa 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nasa 3. So, ilan to? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 plus 3 is 17. Plus space, 18. And yung entry ng contact number natin, ilan? 15. So, meron tayong 18 plus 15, 33. Plus 1, 34, 35. No? So, 35 tayo. Doon ako hihingi ng email address. Okay na. So, at row 12, colon 3 again, magsisay tayo dyan. So, 13 daw, special request. Okay. Row 3, magsisay ako ng birthday. Tapos, at row 13 again, para pantay 35, magsisay ako ng age. Yan lang ba hiningi natin? Siyam yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May gender tayong nilagay. Naglagay ba tayong gender? O sige. So, saan natin ilalagay yung gender? Dito na, kahilera ng 13. No? At 13, ipantay natin sa 56. Yung middle initial. No, isesay natin dito. Gender. Okay na. So, mag-save tayo. Control W. Do and Pro. O, di ba? Ganda na itsura. May bakante pa kayo sa baba.
Lagyan nyo na lang kung ano. Okay na. So, na-layout na natin. May nakalimutan ba? So, para ma-check, pwede. Kahit saan nyo ilagay. So, may nakalimutan ba? So, try natin kung may nakalimutan. Ilang data entry to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? So, i-use ko yung profile. Tapos, i-display ko yung structure. Sobra. Walang gender. Wala, oh. Walang gender eh. Oh, kayo talaga. O, lalagyan ka ng gender. O, paano gagawin ko dyan? Gagawin ko dyan, modi is true. Yan, no? Modify structure. So, sisingitan ko ng gender. Dito na lang sa ibaba. Number 10. Gender. Character ba yun, numeric? Character. So, ilan ilagay natin? Hindi Male, female yun eh. 6. Kasi between, pwedeng, pwedeng M tsaka F. Di ba? Pwede ring male, female. So, anong entry gusto nyo? Buo o initial lang? Buo. So, kung buo yan, so, kung buo yan, ang technique dyan, kukunin yung pinakamahaba, which is female. So, female is 6. So, lagyan natin 6. So, siyempre, magsisave tayo. Control W. So, safety Control W. Yung 6, pasok na sa others yun. Okay? So, i-run natin yung program. Do and Pro. Ayun. So, may gender. Kompleto na. So, naka-layout na siya. So, ang third part, yung entry. Ay, N Pro, no? Yung entry. So, i-clear. Pwede ako mag-execute ng ano dito eh. Clear. Para siguradong malinis muna yung screen. So, itong part na to is clearing the screen. Itong part na ito is mga boxes. At ito yung layout ng label. Okay. So, part 3. Part 3 is data entry. So, sa data entry, hindi nyo pwedeng gamitin direct yung pangalan ng field name. Diretso sa kanya ipapangalan. Hindi pwede yon. Kailangan mag-create kayo ng variable, one for each field name. Okay? So, ang gagawin ko lang dyan para ma-determine ko yung difference between the field name and the variable, gagamitin yung pangalan ng field name, studno. Pero, lalagyan ko na lang dito ng letter V. So, V is studno. Ano pang meron? V, hello, mic test. Last name. Last name ginamit natin, no? L name. Sa V, L name. So, variable for, hindi laging V, Kayo, anong trip nyo, no? Ako gusto ko V, eh. So, VL name, V, hindi naman L name ginamit natin, eh. Control, wait lang, Control W. Di-display ko yung structure. Surname, eh. Ayan, surname, eh. Tama. Oo, surname nga. So, dapat alam nyo yung ano nyo, mga field name nyo. Para pag kinol nyo doon sa program, hindi kayo mamroblema. No? So, surname, alam nyo rin yung with nyo dapat. Para pag nag-declare kayo ng variable, i-define nyo kasi yung with. No? So, alam nyo rin dapat yun. Picturean nyo. Na-picturean nyo na. Balik tayo. No? Balik tayo sa program. Modicom N Pro. Modicom N Pro. So, di-declare ako para sa hindi last name. No? Variable for surname. Variable ng F name. Variable ng
MI, variable ng ADDRESS or ADDR lang ang address natin, di ba? Variable for contact number, so that is contno. Variable for, may email ba tayo? So, email. Tapos, variable for B-day. At variable for age and variable for gender. Okay na. Hindi pa okay yan. Didefine nyo yung variable type. Pag nagdi-declare kayo ng variable. Actually, ang tawag dito sa mga to is memory variable. No? So, temporary variable to. Temporary storage until such time na yung laman niyan ililipat natin sa DBF. So, sa database. So, VStud, no, ano siya? Numeric character. Character. So, pag magdi-declare kayo ng variable, character variable sa PRG, ang structure niyan should be the variable name equals variable type. So, paano to? VStud no equals, kung character yan, that is space. Tapos, open parenthesis, ilagay nyo yung with 15 close parenthesis. Okay? So, yung surname is another variable which is, character. So, space gagamitin ko. Ilan ang with 15? Ganon, the same sa fname, space 15. Ganon din sa mi, space. Kaso, hindi 15. Ilan? 2. Ayan. Ay, sorry. Address is another character variable. So, space 50. Tapos, contact number is another character. Space 15 ba? Email address, ilan? Space 25. Tapos, yung birthday equals, anong 8? Hindi. Yung birthday is a date type date type to, di ba? So hindi ka gagamit ng space, hindi ka gagamit ng numeric. Yung date function ang gagamitin mo. B date equals date function. So yung current date ang lalabas diyan. So yung age is numeric, so kung magdi-declare ka ng numeric variable, i-equal nyo lang sa 0. So, tandaan nyo kapag character, space. Kapag date, type nyo lang date function. Pag numeric, 0 lang. Gender, ano to? Ano tong gender? Character yung gender. 6. Anong problems? Hindi. Kasi dineclare natin yung contact number as yung character eh. Kaya ginamit natin space. Tignan nyo, Control W, modis true. Contact number nyo naka-character. Oh. Diba? B-day. D-bay. O nga, no? Typo. So, edit, ano i-edit natin? Yung program o yung structure? Structure. Sige. Modis true. Modis true tayo. Dapat ito, biday. Yan. Okay na. O, Control W. Enter. Dapat parehong-pareho yun, no? So, naka-declare ka na ng ngayon, ng variable declaration. Naka-declare na tayo ng variable. Tsaka kayo ngayon hihingi ng entry for each variable. So, paano hihingi ng entry? Ang structure ng command para makahingi ka ng entry is, sabihin mo muna kung saang
part ka ng screen, mag-entry. Kunyari, hihingi tayo ng entry for student number. So, gusto natin yung student number, hihingin natin sa tapat ng label student number. So, anong row yun? Row 5. Row 5 yun. Kasi yung student number mo nasa row 5. Oh. Diba? So, sa tapat niya eh. So, di at row 5, ang problem, anong colon? Kasi from row 5, andun yung word na student number. O ilang character to? 13 to eh, 'di ba? Kung magsimula ka sa 3, yung S mo nasa 3 yan eh. Ito nasa 3. O 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 plus space 17. So ano siya? 18. So at 518, this time hindi ka magse-say. Yung gumagamit yung say para mag-display ng label sa screen. Ito naman, para humingi ka ng entry, instead na say, mag-get ka. Plus yung pangalan ng memory variable. So, ano pangalan ng variable natin for this entry? V stood no. Yon. So, V stood no. So, itong instruction na to, ang sinasabi niyan is at row 5, colon 18, hihingi siya ng value as value for variable studno. So, naka-declare tayo ng studno. So, try nating i-run muna to. Control W. Do and pro. Ayun. Napansin niyo nagkaroon ng blank doon. Kasi dyan sa hihingi ng entry. Kaso, ba't hindi dyan pumunta yung cursor natin? Nando sa baba. Kasi, after ka mag-declare ng get, dapat meron kang read. Partner yan. At row colon get variable tapos read. So, at row colon get variable and then read. Para yung cursor mo pumunta doon sa specific row colon na yon. So, pag nag-run tayo ulit, sinave ko ayun na yung cursor ko. Pwede na akong maglagay ng student number dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O kaya, ACT-123- ACT-2022-1. So, pwede na yun. Tapos, enter. So, hindi pa siya pupunta rito kasi di pa tayo gumagawa ng entry dyan. Okay, so tuloy natin. 1 for each variable. So, pwede kong ilagay yung read sa ilalim ng ilalim after na ng gets. So, at row, anong row na tayo? Nababawasan na tayo. May nawala ng 4. At row 7. Ano yung suko? Hindi Tama, 7, sorry. At row 7, colon ano? Yung last name mo nasa 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. At row 7, colon 13. Diyan ako mag-get ng V surname. So, at row 7, colon, saan ako hihingi ng ano? Hindi sa first name. 29 yung letter F eh. 29 yung F, di ba? Ayan nasa row 29 yung F. Colon, 40? 40. Sige, sabi mo yan 40, get V, anong variable?
VF name. Huwag kayong malito dyan, no? BF name. BF name. So, at 7 again, raw, ro. Para sa aking middle initial, that is 56, 57, 58, 59, 61, including space. So, 61, get VMI, BMI, tama ba? Ayun, BMI. Address. At anong row ba yung address natin? 9. Nasa 9 ako. Anong colon? Ano ka? Yung A mo nasa 3 yun eh. 12. O, 9, 12. Sige. So, at 9, 12, isay natin, ay, isay tuloy. I-get natin yung VADDR. Tapos, at 11, 11, 11, 3. Contact number. Ito, oh. 18. So, at 11, 18. Tama. 11, 18. Mag-get tayo ng vcont, no. Next is, ah, nasa 11 din yung ano natin, email. So, ang email, where is that email? 35, 41, 42, 41. 41, get, ano to? O sige, 42. Pagbigyan natin. Get ano yan? V, V email at 13 para sa birthday, age tsaka gender. So 13, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na at 13, 11 get V variable ano to? Biday. Tapos at 13, 13 ano? 13, yung age nasaan? 39. Eh yung gender, 63, no? So at 1339, get VH at 1363, get gender. V gender. Tapos read. Okay, so let's try. Control W. Execute. Yun. Sakto ah. Ang galing yung magbilang ah. Yung birthday ang dumikit. Ayun ah. Na, dapat isa pang usog ang birthday. Yung email, atras. Okay, so buksan mo. Ano, edit muna natin para maganda. So yung birthday, yung get ng birthday ay iusog sa 12. Yung get ng email ay iaatras. 41. Control W. Yun. So maganda ng tignan.
So, pwede na kayo maglagay dyan. Tignan nyo itong birthday. Ano itong 9/2/23? September 2, 2023. No, pero ang dinidisplay niya lang is yung last 2 digit. So, ang gagawin natin dyan para maganda yan is i-modify ko ulit yung ano. Mag-modify ulit ako. So, dito, sa header line, maglalagay ako ng ano, another instruction which is set century on. Control W. Execute. Ano nangyari sa date? Nabuo na siya. Tama. Nabuo na siya. So, ang function ng set century on is para i-display niya lahat ng date. No? I-display niya yung complete format ng date. Bubuin niya yung year. Kaya set century on. Okay? Yes. Ngayon, supposed to be, lahat ng entry natin dito ay masisave saan? Sa database. Anong particular database? Profile. So, mag-use tayo ng profile. Clear. Use profile. Tignan nga natin. Set stat on. Wala pa ring laman. Dapat magkakaroon ng laman yun. Bakit? Kasi may another part pa, no? So, yung unang part ng program, yung clearing, tapos layout, tapos variable declaration, tapos data entry, gamit ka ng get. Susunod dyan is ililipat nyo yung laman nitong variable papunta sa database. So, paano natin gagawin yon? So, una, dapat i-activate mo yung database na paglalagyan mo. Saang database natin nilalagay ito? Anong database? Profile. So, i-on natin yung profile. So, use profile. So, naka-active na yung profile. No? So, i-use nyo yung profile. Tapos, kung data entry ka, dapat meron kang ganitong command. Append blank. Para saan yung append blank? Yung append blank, para magkaroon ka ng blankong space doon sa profile mo. Blankong lalagyan, no? Tapos doon sa blankong lugar na yon, doon mo ilalagay yung laman ng ating variable. Kaya use profile tapos append blank. After ng append blank, ililipat mo ngayon yung laman ng variable doon sa field. That is why, ang ginawa ko, ipinangalan ko dun sa field yung bawat variable. Nilagyan ko lang ng V para hindi ako malito. Okay? So, paano ko ngayon ililipat? Ang command dyan is replace. So, ang syntax is replace field with variable. Kumbaga, replace the content of field with the content of variable. So, that is replace field with variable. So, gusto kong ilagay sa field name studno, yung laman ng v studno, ang gagawin ko, replace studno, yun yung aking field, no? Studno, yan yung nandoon sa aking database with the content of variable studno. So, eto, nililipat ko yung studno, yung laman ng vStudno, na galing dun sa entry natin, ililipat ko sa field name studno. So, lahat yan ililipat nyo. Yung 10 na yan. So, iisa-isahin nyo yan. So, pwede ko na lang ikama yan,
and another field name which is surname with V surname. So, kung meron pa, F name with B F name. Okay? So, nakita niyo sa dulo, nawala yung isang symbol ng less than. Makita niyo ba? Ito, oh. So, ibig sabihin, hindi tatanggapin ni DBase yan. Mag-error yan. So, ang gagawin niyo dyan, kung hindi nakakasya, i-enter nyo na lang. Ibaba nyo na lang. Para kompleto yung linya nyo rito, yung symbol nyo rito. Kaso, pag nagbaba ka ng next line, kailangan mo na nang maglagay ng replace. Ayun. Replace F name with ano? V F name. Sumunod ay MI, no? MI with V MI. Gagamitin nyo lang yung replace kapag nag-next line kayo. Pero kung dire-diretso yan, kama lang. Pag napuno sa dulo, no, magre-replace ulit kayo. Para hindi siya mag-error. Kama ulit. ADDR with VADDR. Baba na ako, no? Enter. Tapos replace. Ano pa? Cont, no? So, cont, no? With V cont, no? Another comma. Email with V email. Ano pa? Birthday. V-day with V variable birthday. Baba ako, replace again. Re-replace kin gender. Age pa, no? Age with VH at gender with V gender. Okay na kaya? Kompleto na? Kompleto na. So, kompleto na. Ano to? Ayan. Teka lang, dali. Putol yung linya ko ron eh. Yun. Ito, check nyo. Ito. Pag may space yung ano, isa, error yan. So, ano na ako? Pwede na ako mag-control W. Execute natin. Do and pro. Yan. So, mag-enter tayo. Let's say ACT-2022-1. Sabihin natin si ano to. Sino ba mga tao dyan? Si De La Cruz. De La Cruz, first name sabihin natin Joanna, no? Middle name niya X. Pasay City. Siya nakatira. Okay. Contact number. Wala. So, pwede mong i-NA lang yan. Email number. Wala rin. Birthday niya. Kunyari, ang birthday niya is sabihin natin, kahapon birthday niya, di 09. O kaya, birthday niya November, ay, nawala. Teka lang, balik tayo. November 1, no? So, ang gagawin ko lang dyan, 11/01, let's say 1999. Yan. Okay. So, ilang taon na siya? Hmm? Hmm. O di 24. Gender niya is, let's say, male. Si Joanna, male, no? Enter. Okay. Pag walang error, bababa lang yung cursor nyo ron. Pero ang in reality, itong entry na to, na-save na yan. So, tignan natin, ha? Buksan natin yung status bar. Oh, may record na ako.
Nakita niya? Nagka, ngayon, paano ko makikita yung laman yan? Another command, pwede kayo mag-browse. Ayun, oh. Andun na si De La Cruz Joanna X. Pumasok na. Ibig sabihin, tama na yung program nyo. Kunyari, nagkamali kayo ng entry, no? Nailagay ko rito, instead na V, X ang nalagay ko. Typo error, kunyari. No? X is stood, no? So, pag niran ko yan, so, sa running, walang problema yan. Ngayon, kapag mapapansin nyo yan, kagaya nito, invalid date, no? Lalabas lang sa taas. Press na lang space. So, 11. November 2 naman to. November 2. At 20. Year 2000. May lumabas sa ganitong error. So, paano nyo i-debug yan? Titignan nyo kung nasan yung question mark. Ayun, o. Andun yung question mark. Ibig sabihin, ang error nyo ay nagsisimula dito. Sa surname with V surname. No? So, dyan lang kayo sa line na yan maghahanap ng error. Pag sinabing variable not found, ibig sabihin, nag-declare ka ng, ah, nag, nag-manipulate ka ng certain variable, pero hindi mo naman dineclare. Pwede yun. O kaya, variable not found, may pinalalagay ka dun sa database mo, sa field ng database mo, pero wala naman doon sa field ng database mo. So, yun yung mga cases tong variable not found. No? So, saan kayo maghahanap? Kung nasan yung question mark, doon sa buong linya na yon, isa sa mga yan error. Sa case natin, yung X. No? Diba? So, ang hanap niyan, paatras, hindi pa sulong. So, from question mark, maghanap ka paatras. Baka meron kang typo error dyan. Ito yung error natin yung X na yan. So, ang gawin mo lang, i-cancel mo yan. Tapos, i-modify mo yung program. Modify natin yung program. Asa na yun? Eto. Nag-variable error ako kasi sabi ko rito, yung studno, yung laman ng studno, palitan ko ng X studno. Ang problem, wala ka namang dineclare ditong X studno. Ang dineclare mo rito, V studno. So, pwede mong palitan to ng X or pwede mong palitan to ng V. So, it's up to you kung paano mo i-edit. So, gusto ko dito ako magpalit. V. Paano kung ito naman, dito naman ako nagkamali? Kunyari, stud, nalagyan ko ng dash. Tignan natin kung anong error lalabas. So, naglagay ulit ako. Oh, ganun din, variable not found din. Pero sa napunta yung question mark ko? Umusog dito sa with. Kanina nandito sa surname, di ba? Ngayon umusog siya dito sa with. Ibig sabihin, magmula sa with pa atras. Doon ka maghanap ng error. Na? Para hindi kayo mahirapan kasi doon ang teknika. Kung nasan yung question mark, doon kayo magsisimula pa atras. Andun ang error nyo. No? Kasi pag dumami yan, wala pa to, konti pa lang yan. Pag dumami yan, ang hirap na. No? So, cancel. So, pupuntahan ko ngayon yon, yung line na yon. So, nandito yung question mark eh. Ibig sabihin, magmula dito hanggang dito, nandyan ang error mo. So, ito yung error natin, di ba? Stud no. Minsan, mali naman yung error mo rin. Minsan dito, typo ka rin dyan. No, kunyari, repulse. Na wrong na typo error tayo, naging repulse. Pag niran natin yan, ayun. Iba naman ang sinasabi niya. Unrecognized command.
Pag ang recognize command lang na-encounter nyo, ibig sabihin nun, mali yung command nyo ng dbase. Eto, instead na replace, naging repulse. Pag variable not found, meron kayong maling variable declaration. Pag unrecognized command, sa command kayo nagkamali. So, doon kayo mag-check. Again, tignan nyo yung question mark, no? Kanina nasa with kasi ang mali natin is stood no. Ngayon nasa stood no siya, paatras. So, ibig sabihin nun, ito na lang ang problema mo, itong isang to. Wrong spelling. So, palitan na natin. Gawin nating replace. Okay? Question? None, no? None so far. So, yung program natin is, ano na to, almost perfect. Pag, pag niran natin yan, almost perfect na yan. Pero, may mga logical error yan. Yari, naglagay ako, ACT-2022-2. Tapos, naglagay ako ng pangalan. Kahit ano na lang, no? Ayan. Naglagay ako ng November 3, 2000. 2002. Nilagay ko dyan, 5. Gender male. Okay. So, gumana. Tama? Tama ba? So, anong logical error meron yan? Tignan niyo yung birthday. Ano nilagay ko sa birthday? 2002. Ano nilagay ko sa age? Oh, tama ba? Mali. Mali, no? So, yan ang isosolve natin. Dapat eksakto yan. Pwede natin gawing paglagay mo ng birthday, labas yung age. Automatic. Para wala ang logical error. Okay? Oo nga, no? Ganyan yung mga tanong ng panel. So, yan ang iiwasan nyo. Hindi sila masyado dun sa ganda ng no? Puro logical yon yung pag-iisipan nyo. So, tingnan natin kung pumasok tong entry na to. Browse. Dalawa na sila. Ayun, no? Ito tsaka to. Problema ko, ito kasi yung mga unang example natin, yung may error. Pumapasok din yan. Kaya 5 na yung record ko. Okay? Kunyari, gusto ko linisin. Pwede ko linisin tong direct, no? Para maganda yung pagte-testing natin. So, paano natin lilinisin to? Open ko yung status bar. Paano kayo open? Set stat on. So, 5 yun eh. Kaso, nung binrowse ko, yung 1 lang at saka yung 5 ang meron. Tingnan niyo yung record ko rito. Saan ako naka-point? Sa 1. Saan ako naka-point? Sa 5. Anong blanco ko? 2, 2, 3, and 4. No? Pwede akong mag-execute ng command. Dele reco 2. Ibig sabihin nun, delete record 2. So, i-delete ko yung record 2, 3, 4. So, dele reco 2. Ulitin ko lang yan. Dele reco 3. At isa pa, dele reco 4. Clear. Browse. Na-delete ba? Hindi. Hindi. Kasi, na-delete siya, no, actually. Tignan nyo, Tignan nyo yung insert. Nakikita nyo yung insert? Bababa ako sa record number 2. Ano nangyari? Nagkaroon ng del. 3 may del. 4 may del. 5 nawala yung del. Ibig sabihin, etong tatlong to is marked for deletion. Deleted na yan in reality. Pero kung gusto mong permanently deleted, after mag-command ng dele reco, dele
reco, ang gagawin mo, after ng command na yon, mag-aano ka. Meron pang isang ka-partner na command dyan, PACK. I-repack mo yung database mo. Pag in-enter ko yung pack, at nag-browse ulit ako, dalawa na lang. Nawala na yung tatlong mark for deletion. Okay? So, ang argument ng delete command, dapat, after mo mag-delete, meron kang pack. After mo mag-delete, i-execute mo yung PACK para mabura siya permanent doon sa iyong database. So, dalawa na lang ang laman. Okay? So, asa ng pointer ko? Nasa 1. Paano ako pupunta sa record number 2? Hindi ako gagamit ng browse. Gagawin ko, para pumunta ako sa record number 2, ang command dyan, go. Record number, go to. Nasa ng pointer ko? Nasa 2. Paano ako pupunta sa record number 1? Go 1. So, ang pointer ko, nasa 1. Pag nag-go record number 2 ako, at nag-browse ako, ang naka-highlight yung number 2. Pag nag-go record number 1 ako, at nag-browse ako, ang naka-highlight yung number 1. Okay? Pwede kayo magpunta sa record direct from command line. Question? So far? Anong oras na ba? Tuloy pa natin, pahinga muna, next meeting. So next meeting, ang gagawin natin, lalagyan natin ng looping procedure to. Maglo-loop tayo. Explain ko sa inyo sa face-to-face meeting kung paano yung loop. Tapos next Saturday, i-implement natin. Ha? Sa Tuesday. Tuesday. 2-1-2-2 Tuesday. 2-4 Tuesday din. 6. Yung sa klase natin ng 10:30 to 12 sa 2-2. Sa 2-1 yung klase natin ng ng 9 to 12. So doon natin i-discuss yung looping. Medyo mahirap 'yan eh. Pasukan niyo yung pag i-reg ba lang, wala kayong ibang subject pag i-reg, no? Wait lang, stop ko lang yung recording.